Empty and broken, I came back to Him, a vessel unworthy, so despised by the world. But He did not despair. He started over again, and I bless that day. He didn't throw the clay away. Amen. Over and over, He molds me and He brings me into His likeness. He fashions the clay, a vessel of honor. I am today. It's all because Jesus. It's all because Jesus didn't throw the clay away. Second stanza. Hallelujah, hallelujah. He's the potter, and I am the clay, and He molds me in His image. He really wants you to stay. Praise God, praise Him. Even when I stumble, when I fall, and my vessel breaks, oh, He just picks up all the pieces. He doesn't throw the clay away. Thank you, Lord God. Over and over, He molds me and He makes me into His likeness. He fashions the clay, a vessel of honor. I am today. It's all because Jesus. Hallelujah, hallelujah. Didn't throw the clay. Let's sing it once again. Over and over. Oh, Pastor Jack, and this. And Hallelujah. Thank you, Lord. It's all because Jesus, He didn't throw. Let's sing one more time. Over and over. Over and over. Yes. Hallelujah. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Hallelujah. Patuloy na siyang nag-aayos, nagmumolds ng aming pananampalataya. Nagpapalakas sa aming buhay. Hallelujah. Harvest of honor. Thank you, Lord. Hallelujah. I am today. And it's all because Jesus, He didn't throw the clay away. Praise God. Hallelujah. Ating palapakan ng Diyos. Hallelujah.
Purihin ang Diyos, purihin sa kanyang biyaya at awa at habag sa ating lahat. Hindi niya itinapon, hindi niya, hallelujah, inihagis palayo ang munting putik na ito, kundi ito ay kanyang nilingap, kanyang inabot ng kanyang masaganang biyaya. Mga kapatid, ito ang ating buhay sa biyaya ng Diyos. Marami man tayo nagawang mga kakulangan sa nakalipas sa panahon. Ang sabi ng awit, He did not despair sa ating buhay. Hindi siya tumigil, hindi siya nanghina. Hallelujah. Kundi bagkus ang Diyos ay malakas, makapangyarihan. And He can start it all over again. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos, sa gabing ito. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Tunay, Panginoon, na walang katulad ang iyong pag-ibig sa iyong mga tinawag, sa iyong mga banal. Panginoon, sa gabing ito, hayaan ikaw lamang ang siyang kumuha ng kapurihan sa gabing ito. Bayaan, O Diyos, na sa iyo lamang namin maibalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Tunay, O Diyos, na napakabuti ng iyong salita sa aming panahon, sa uling mga araw. Salamat sa iyong kabanalan, salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na umaakay sa amin. Hallelujah. Patuloy na kami ay makalakad ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong salita. Panginoon, tunay ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri. Hallelujah. You're all worthy of all praise sa gabing ito, O Diyos. Karapat-dapat na ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming itaas sa aming kalagitnaan. Tunay na ikaw, O Diyos, ang siyang nag-iisang tapat na Diyos, nag-iisang marunong na Diyos, isang dakila na Diyos sa buhay namin. Hallelujah. Dahil nagawa mo, Panginoon, na i-provide ang lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, sa gabi ito, misa pa kami ay lumalapit ng aming, ibinababa ang aming sarili, tanda na wala kaming magagawa sa aming sarili, O Diyos. At ang aming dalangin sa gabi ito, ang Diyos na marunong, na matalino, na malakas, ang Diyos na siyang, hallelujah, naghawi ng dagat na pula, ang Diyos na nagpakain sa kanyang bayan sa ilang, ang Diyos na nagpainom, ang Diyos na nagbukas ng maraming mga opportunity, ng maraming mga pagkakataon at biyaya. Hallelujah! Sa gabing ito, O Diyos, ay aming kang dinadakil at tinataas sa aming buhay. Tunay na ikaw ay nag-iisang mabuti na Diyos sa bawat isa. Kaya sa gabing ito, bayaan, Panginoon, na sa iyo lamang namin maibigay ang lahat ng bagay katulad ng aming inawit, O Diyos. Kami ay nakasumpong ng kapayapaan sa iyong presensya. Hallelujah. Kami ay nakasumpong ng pagtatagumpay sa iyong presensya, O Diyos. Kami nakasumpong ng kalakasan sa iyong salita, ng pagtatagumpay at patuloy na gawa ng makapangyarihan na gawa, O Diyos, sa mga araw na hindi namin, O Diyos, akalain na ito'y gagawin mo sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. We thank you, Father God, for giving us grace sa gabi ito na kami makaparito sa iyong gawain, O Diyos, sa fellowship. At salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-akay sa amin, patuloy na pagbabantay sa aming mga kaluluwa, O Diyos, araw at gabi. Hallelujah. Patuloy na ikaw ay nariyan upang bantayan ang bawat lakad, O Diyos, ng iyong mga banal. Habang kami ay nakikipaghamok, O Diyos, nakikipagbaka, hindi sa laman, O Diyos, kundi sa mga espiritu sa kahanginan sa uling mga araw. Kaya salamat sa gabi ito, O Diyos. Aking pinagatiwala minsan pa ang bawat isa. Ang iyong mga salita ay mangusap kang malaya minsan pa, O Diyos. Ikaw ang magturo sa bawat isa sa iyong iglesia, magtuwid, magpahayag ng mga bagong mga bagay, O Diyos, na aming mauunawaan at aming maintindihan, O Diyos, ang iyong salita, na walang pag-aalinlangan sa aming mga puso, na tunay nga na ikaw ang Diyos ay nangungusap, in a still small voice, ay meron ka pa rin ginagawa sa uling mga araw, O Diyos. Kaya pagbalayan ng iyong mga salita, pagbalayan ng iyong malit na lingkod, pagbalayan ng bawat isa na makakarinig, O Diyos, at kung saan makaabot man ang iyong mga salita, O Diyos. Panginoon, ikaw siyang bisampang siyang mag-ayos ng aming mga kaisipan, ng aming mga puso. Kung meron ka na sumpungan na hindi dapat, O Diyos, ay ikaw ang Panginoon ang siyang mag-alis, magwasak ng mga bagay na ito. Yamang salita ng Apostol Pablo, O Diyos, kanyang naisulat na ikaw ang siyang nagbe-break down
ng lahat ng imagination ng tao, O Diyos, lahat ng bagay ng kaisipan. Hallelujah, na ito ay hindi sa iyo, O Diyos, ay magagawa mong ayusin, magagawa mong alisin sa bawat isa. At ilagay sa amin ang isang bagong kaisipan. At ang bagong kaisipan na yan ay ang Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Na siyang aming buhay, siyang aming kalakasan at pagkatagumpay. Kaya pagpalain mo, Diyos, sa Panginoong mga salita at nagtitiwala ko lamang sa iyo lahat ng bagay. At sa iyo maingat lamang na ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasalamat, pagdakila sa matamis at dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. And we say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Tayo ay magbabasa ng ating teksto sa gabing ito. Isang magandang gabi aking magbati sa lahat. Ang Diyos ang magpala ng higit sa ating mga pangailangan. Ating buksan muli sa 1 Corinthians sa ating pagpapatuloy ng ating paksa about spiritual gifts. So, ilang beses natin nabasa ang 1 Corinthians 12, mostly sa verse 4 hanggang 10. So, atin napuntahan ang chapter 14. Ating basahin from verse 6. But now, brethren, if I come to you speaking with tongues, what shall I profit you unless I speak to you either by revelation, by knowledge, or by prophesying, or by teaching? Even things without life, whether flute or harp, when they make sound, unless they make a distinction in the sounds, how will it be known what is pipe or plates? For if the trumpet makes an uncertain sound, who will prepare for battle? So likewise you, unless you utter by the tongue words easy to understand, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. Verse 10, it may be so many kinds of languages in the world, and none of them is without significance. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks, and he who speaks will be a foreigner to me. Even so, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Can you say amen? Amen and amen. Tayo lahat malay mga kapatid. Palain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang gabi sa ating lahat at sa mga nasa tahanan. Ang Diyos ay patuloy nating dakilain sa ating kalagitnaan, sa ating buhay. At huwag hayaan na magkulang sa pagkapasalamat sa Diyos. Tulad ng ating narinig kanina, salamat sa mga testimony. At masabi natin na ang Diyos ay patuloy pa rin na may ginagawa sa ating kalagitnaan. And let's appreciate sa mga maliit na bagay. Dahil ang scripture nagsabi, kung hindi tayo mapagpasalamat sa maliit na bagay, paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na malaki, sa mga dakilang bagay. Kaya huwag natin hayaan na agawin ng kaaway ang mga kabutihan ng Diyos. Kung tayo ay malakas, habang may biyaya pa, to speak praise, to speak worship, to declare the goodness of the Lord sa ating buhay. So, so naalala ko lang, no, aking na-announce last Sunday about sa ating gaganapin na family sharing 2 Sundays from now. So 2 weeks sa following Sunday. April 21, so after lunch, ay dito po tayo sa church upang mag-usap muli ng mga salita ng Diyos. Okay, so another thing, Pastor Joel and Pastor Eli ay patuloy na nagpapaabot ng pasalamat ang puso na pasalamat sa iglesyang ito, sa inyo lahat, sa bawat isa na patuloy na sumusuport sa ministry. At yan ay malaking nagagawa, gaano man kaliit
ang ating naitutulong, na ibabahagi, ay malaking bagay para sa ministry. So, kaya na pinapaabot ang inyong patuloy na pag-ibig sa mga gawa ng Diyos. So, this evening, I want to speak para sa ating continuation sa part 6 ng ating pinapaksa na spiritual gifts according to the Scriptures. And this time, pag-aaralan natin ang kaloob patungkol sa tongues. Ating subtitle, Tongues and Interpretation of Tongues Should Make a Certain Sound. At hindi na bago sa atin ang bahagi ng kaloob na ito. At ang ating objective is, of course, to help us understand more tungkol sa mga kaloob na mayroong manifestation sa ating church. So ito ay nangyayari, mayroong manifestation sa ministry, at para sa akin, di na ito bago dahil even before, kahit man sa GMA pa ang gawain ay meron ng mga manifestation ng mga kaloob, in particular sa tongues or speaking in tongues. Of course, kasama nito yung interpretation of tongues. Now, sa ating mga pinaksana sa nakalipas, kung ating babalikan ng chapter 12, verse 10, doon natin mababasa yan. Sabi dyan, to another, various kinds of tongues. So, ito yung kaloob na karugtong doon sa discernment, kung di ako nagkakamali, no? After ng discernment of spirit, ay ito yung pinakita ni Pablo. To another, various kinds of tongues, and to another, the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. So ito yung napakahalagang bagay na meron lamang isang Espiritu ng Diyos ang gumagawa sa lahat. At ang sabi diyan, distributing to each one individually just as He wills. Ang speaking in tongues and interpretation of tongues ay hindi po maaaring maghiwalay. Yan ay magkasamang kaloob na ibinigay ng Diyos. However, ang speaking of tongues ay pwedeng mag-manifest kahit walang interpretation. So mamaya ating bibigyan ng pansin yan, no? On the other hand, hindi maaaring magkaroon ng interpretation of tongues kung walang speaking in tongues. So, ibig sabihin, ang interpretation of tongues ay nakadepende sa kaloob na ito. Now, it is the same Spirit who works, sabi sa ating binasa, at kung ito ay same Spirit, ibig sabihin, ang kaloob ng pagsasalita ng wika ay hindi maaring magkaroon ng contradiction doon sa interpretation. At vice versa, no? Yung interpretation of tongues ay hindi maaring magkaroon ng contradictions because isang spirit ang gumagawa sa kanila. Kung isang espiritu lamang, mayroong isang Diyos na nagpapahayag. Kaya ang kaloob na ito ay masabi natin na hindi rin ito against sa Scriptures. Bagamat yan ang ilan sa mga naging problems sa mga churches sa ating panahon, na kung hindi tayo maging maingat ay makakalusot ang confusion sa iglesia. At sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Alam natin yan, di ba mga kapatid? Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kaya ang mga kaloob na ito na na-distribute ng Diyos sa bawat isa individually, ayon sa kaniyang kalooban, ayon sa kaniyang desire, plano sa iglesia, lahat ito ay pinaikilos ng isang Espiritu ng Diyos. At kung merong magiging against, ibig sabihin, kung merong magkakaroon ng contradictions sa Scripture, of course, yan ay isang malaking bagay na dapat nating bantayan, ingatan. Let's say, halimbawa, no? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag meron isang, halimbawa, panaginip, yung ating naitalakay na last time about the dreams. Halimbawa, mayroong panaginip at pwede nating sabihin na ito ay merong spiritual significance.
Ibig sabihin, pwedeng mayroong warning, may naglalaman ng warning or reminder. At kung ating ito ipapaliwanag without the guidance ng salita ng Diyos, niniwala ko na ito ay hindi magbibigay ng pagtitibay o pag-edify sa church, kundi ito ay magbibigay ng confusion kahit gaano kaganda ang panaginip kung hindi natin gagawin ayon sa salita ng Diyos with regards, with accordance, sabihin natin. Mayroong bahagi ng salita ng Diyos na ating kinukonsider. Ang anumang panaginip na ating napapanaginipan ay hindi makakatulong sa iglesia without the guidance of the Word of God. Kaya kung ating ipapabaya sa Diyos ang mga panaginip, dahil ito ay nangyari naman sa ating lahat tayo ay pwedeng magkaroon ng kanya-kanyang personal dreams. Except doon sa ating tinalakay, na yung dalawang klase pa ng panaginip. Yung direct word, direct message na mula sa Diyos at yung prophetic na dreams. Pero kung ito yung mga ordinaryong dreams na pwede rin gamitin ng Diyos to speak, sabi sa inyo, di ba, to speak, to send message, kung ating ito ipapabaya sa Diyos, ito ay makakatulong sa iglesia at sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, dapat merong salita, okay? So, halimbawa, merong panaginip, so ating i-consider ang words plus yung dreams plus yung current condition because minsan may mga panaginip na meron tayong nakita na individual, may nakita tayong brother or sister or sino man. So kailangan din natin consider yun. Unang-una salita ng Diyos, panaginip, and then yung current conditions, yung kalagayan yung reality na kalagayan ng panahon, ng situation. So ang equals niyan ay ang judgment. So doon tayo magbabatay. Saka tayo hatol kapag nakita natin ang panaginip ay mayroong salita ng Diyos na ating kumbaga pinagbabasehan. At kalakip na rin yung current situation. Because naniwala ako na hindi natin pwedeng pilitin without consideration ng Word of God at kung ating ipipilit ang salita ng Diyos o ang panaginip na ating nakita, naranasan, ay magkakaroon ito ng confusion sa iglesia. Kaya iba'y sumasampal tayo sa gabi ito na ang Diyos ay Diyos ng order, Diyos ng kaayusan. At yan ang ating sinasagawa, kung bakit natin pinag-aaralan ng bahagi na ito, kung bakit natin sinimulan, pag-usapan ang mga spiritual gifts na ayon sa scriptures, dahil gusto natin na ang church ay matuto. Gusto natin na ang Diyos ay maging malaya na magpahayag sa atin sa ating panahon. Now, bago yung chapter 14 ay naisulat ni Pablo sa chapter 13, as we know, familiar tayo yan, at binanggit yan ni Pablo, ito yung tinatawag na greatest gift. Ang dakilang kaloob. Na kung ating babasahin doon sa verse, sabi dyan ni Pablo, though I speak with tongues of men, of angels, tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Pagdating sa dulong bahagi ng chapter 13, and now abideth faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. So, Lord willing, ay atin itong pupuntahan sa mga susunod na araw. Tinalakay natin, initially, ay tinalakay natin yung 17 gifts, but I just found out na 18 pala sila lahat. Kasama na itong greatest love. Ito yung pinaka-kaloob sa lahat ng mga kaloob. Ang pag-ibig ng Diyos. So, meron palang 18 spiritual gifts sa Scripture. Okay, so dito sa chapter 14, by revelation, pinakita ng Diyos, pinakita ng Panginoon kay Pablo, and as he wrote the Scriptures ay kung mabasahin natin, mamaya basahin natin ang chapter 14, makikita natin dito na ito yung kaloob na binigyan ni Pablo ng, kumbaga, ay instructions. Binigyan niya ng pagkakataon para mas maunawaan pa ng mga mananampalataya. At maaring sa panahon na yan ay nagkaroon ng mga anniversary na gatherings, mga fellowship o mga gawain nila na hindi na nakalugod sa Diyos because of these gifts. At yan ang binigyan ni Pablo ng pansin, ating pupuntahan mamaya-maya,
At sa gabi ito ay nais ko lamang, I pray na makita natin paano ba nag-ooperate ang tongues, paano ito dapat ingatan at ma-moderate, paano ito nakakatulong sa pagpapatibay sa iglesia. Kung mabalikan pa natin ang isang talata sa chapter 12, sabi sa verse 7, tatapwat sa bawat sa ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. So ang mga kaloob ay bahagi talaga siya ng gawa ng Diyos. Ang mga kaloob ay pakinabang sa iglesia kung tama ang paggamit, kung ito ay gagawin ayon sa salita ng Diyos. At tingnan natin yung advantage ng mga kaloob. Gawin natin lahat, sabi ni Pablo, gawin natin lahat ng may kaayusan at huwag natin gagawin ng mga kaloob na tayo ang magkokontrol. No? Pwede natin sabihin na pwedeng tayo ang kontrolin ng kaloob or pwedeng tayo ang magkontrol ng mga kaloob. No? Kapag sinabi natin na you are controlled by your gift, ibig sabihin, hindi mo na kinoconsider ang salita ng Diyos at ikaw ay nakafocus na lamang kung ano yung kaloob na meron ka. Sa isang bahagi naman, na pag sinabi natin, you control the gift, ibig sabihin, hindi ka nakafocus lamang sa gift, kundi ikaw ay nagko-consider ano ang sabi ng salita ng Diyos. Ano ang pinapakita ng Scripture, ano ang paglalatag o pag-aayos ng salita ng Diyos para hindi ka makontrol ng kaloob, kundi ikaw ang magkaroon ng control sa kaloob. Ibig sabihin, kontrolado mo by the Spirit, of course, by the Spirit of God, at hindi yung ating sarili. So, dalawang bagay po yan. Pwedeng ikaw ay kontrolin ng gift. Kaya, di ba, sa nakalipas ng mga panahon, sa history ng ministry, ng gawain na ito, ng fellowship na ito, lumitaw ang mga kaloob sa iglesia na hindi nabantayan at hindi na-consider ang Word of God. Kaya ng ating Pastor Franco noon ay magpaalala, magturo, mag-advise, ay mas inibig nila mahalin ang kanilang kaloob. At ano nangyari? Sila ay nag-rebel, sila ay umalis sa church dahil hindi nila kayang sundan ang pagtuturo ng Panginoon. So napakalaga ng mga kapatid. Hindi dapat tayo maging kontrolado ng kaloob. Kahit yung wisdom, kapag kayo ay merong wisdom, hindi dapat kayo kontrolado ng wisdom na yan. Ibig sabihin ng kaloob na yan. Or ibig sabihin, hindi kayo ang nasusunod sa kaloob na yan. O napapasunod. Dahil sabi ni Pablo, ang karunungan ay nagpapalalo. Diba? Sabi ni Pablo, knowledge puff up, sabi niya. Kung hindi natin ipapaubaya sa Panginoon. Kaya sa gabi ito, yun ang aking patuloy na dalangin na yamang na ang church na ito ay mayroong mga manifestation ng kaloob. At nabanggit ko na sa inyo na ang gift of wisdom ay nandyan, presente, ang gift of knowledge, at ang iba pang mga kaloob, exhortation, teachings, and other things. At itong dalawang kaloob na ito na ating pag-aaralan sa gabi ito ay nagmamanifest sa ating kalagitnaan. Hindi na bago sa atin ito, but I pray na kung meron pa tayong mga question or mga bagay na maaring hindi maunawaan, sa gabing ito ay dalangin ko na ito'y makatulong sa ating lahat. Now, una, ilang bagay na dapat nating maunawaan sa gift of speaking in tongues. Number one is, tawagin ko na ito na characteristics of speaking in tongues. Yung quality niya or ano bang mayroon doon sa speaking in tongues. Una-una, sa loob nito, sa characteristic of speaking in tongues ay nandyan ang tinatawag na message of mystery. Ating basahin sa verse 2, mga kapatid, sa chapter 14. Una, it has a message of mystery. Okay? Sa ilalim ng characteristics of speaking in tongues ay mayroong tinatawag na message of mystery. Verse 2, for he who speaks in tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the Spirit, he speaks mysteries. So yan. For one who speaks in tongues speaks not to men, but to God. Hindi siya, ibig sabihin, hindi siya nangungusap through human thinking, through human understanding. But sabi diyan, siya ay nangungusap o siya ay nagsasalita ng mga wika sa Diyos.
Ibig sabihin, it speaks through or by God. So yun ang dapat niyo maunawaan, na ang kaloob na ito ay merong mystery. Merong mensahe ng mystery. At ito ay nagmamanifest by the Lord, by God Himself, by the Spirit of God, at hindi by humans. Kaya kung meron man tayo rito manifestation ng kaloob na ito, ang ating tingnan, may Diyos na gumagawa. Diba? Maliban na siguro kung talagang magiging carnal tayo at sabihin natin, baka si sister ay overwhelmed lamang ng mga nangyayari sa paligid. Or maaring may something, mga ganon. But para sa akin, I believe na genuine ang gawa ng Spirit ng Diyos. Sa nakalipas na mga panahon ay atin ang naranasan yan. Because of isang bahagi pa, yung tinatawag na hindi ito nagkikreate ng confusion. Maaring merong question sa atin, but not confusion. Diba? Hindi mawawala yung maaring question, yung tanong. At sabihin natin, Panginoon, ano pa yung plano mo? At bakit may mga ganitong manifestation? So iba yung question sa confusion. But para sa akin, there's no confusion na nangyari, and I believe na ito ay nangyayari o nagmamanifest in the Spirit or by God or through God Himself ay nagmamanifest ang speaking in tongues. Kaya naman kung ito ay kaloob, if this gift is by the will of God, ito ay naglalaman ng mga hiwaga. So hindi siya nangungusap, hindi nag-ooperate ang speaking in tongues by humans. By the will of man, ibig sabihin. Kundi ito ay nangyayari by the will of God because ito ay naglalaman ng mga mensahe, ng mga hiwaga. Na kung itutulot ang Diyos, maunawaan natin, tayo ay patitibay ng Diyos sa pananampalataya. So, isang bagay sa karakteristik ng speaking in tongues ay ang message of mystery. It has a message of mystery. Now, ikalawang bagay is, it edifies himself. Yung individual or kung sino man ang merong gift ng speaking in tongues, kapag siya ay nag-operate, kapag siya ay nagpapagamit sa Diyos, it edifies himself. Verse 4, ating basahin. Sabi diyan, he who speaks in tongue edifies himself. But he who prophesies edifies the church. So ito yung isa sa advantages ng speaking in tongues. Kapag mayroong manifestation ito, yung tao, yung personal, yung siya, sister man o brother na mayroong ganung kaloob, ang kanyang sarili ay pinatitibay ng operation ng gift ng speaking in tongues. Siya yung pinapatibay ng Diyos personally. So, ibig sabihin, it has a part of being personal. Diba? Kapag merong operation ng speaking in tongues, nangyayari yung personal, ibig sabihin yung kanyang sarili. Kumikilos siya personally doon sa tao na yun. At walang tumitibay kundi siya ay pinapatibay ng Panginoon. But of course, kung merong interpretation, mamaya ating titignan, ito yung magagamit din sa iglesia. Sa una, it has a message, meron itong message of mystery, naglalaman ng mga hiwaga ng Diyos, pwedeng gamitin para patuloy na patibayin ng church by mystery, by message of mystery. And then, ikalawa, it edifies himself. Then, ikatlo, ang isa pa sa karakteristik ng speaking in tongues must be interpreted. Okay, kapag merong manifestation, merong nagsasalita ng wika, kapag walang interpretation, ang tumitibay lamang ay yung nagsasalita ng wika. Yun yung sinabi ni Pablo sa binasa natin. Pero ang isa sa mahalagang bagay din na dapat tingnan natin at maunawaan, kapag merong manifestation ng speaking in tongues sa gawain, it must be interpreted. Ito'y kailangan maipaliwanag. Or else, sabi ni Pablo, mamaya titignan din natin, na kailangan tumahimik na lamang siya. Ating basahin ng verse 6 sa bahagi ng ating binasa kanina. Ano sabi diyan? But now, brethren, if I come to you speaking with tongues, what shall I profit?
profit you unless I speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching. Pag nandyan ang manifestation ng speaking in tongues, dapat magkaroon tayo ng desire na ang Diyos ay magbigay ng interpreter. Di ba? Dahil lugi naman tayo. Hindi tibay lamang yung nagsasalita. Dahil siya ay mayroong personal communication sa Diyos. But I believe kailangan nating manalangin. Kailangan natin na mag-desire. At sa nakalipas na mga taon ay yun yung ating nakita, naranasan by the grace of God na mayroong manifestation ng kaloob na ito sa ating kalagitnaan. One time nabanggit ko sa inyo, di ba, na aming Lola Pilar noon ay mayroong gift ng speaking in tongues. Pero yung mga panahon na yun ay hindi pa ang Diyos na palitaw ng interpreter. Kaya alam nyo, madalas sinasabihan ng aming tatay noon, Pastor Franco, pag-uwi sa bahay, dahil madalas Wednesday service yun, di ba, kung naalala ng mga matagal na rito. Wednesday service, madalas yung si Lola dyan nakaupo sa side na ito. At kapag kumilos ang preaching ng Word of God sa worship, bago mag-close ang service, ay nag-speak in tongues siya. Pero dahil nga walang interpreter, ang ating Pastor Franco ay madalas nag-grieve because aming lola may edad na, so hindi niya kayang kontrolin. Hindi niya kayang pigilan. Kaya pag uwi sa bahay, lagi siya napapaalalahan ng ating Pastor Franco noon, Nanay, narinig namin dahil sa likod lang siya doon sa may Zone 6. Pinapaalala niya, Nay, ganito ganon, kapag nararamdaman niyo na magsalita ay pwede kayong tumahimik, pwede niyong pigilan dahil nga walang interpretation. At kapag yun ay paulit-ulit mga kapatid, iyan ay naglalagay ng question talaga, hindi maiwasan naglalagay ng tanong sa iglesia. And that's why sa bahagi na ito, sa isa sa mga karakteristik ng speaking in tongues, tongues must be interpreted because sabi dyan ni Pablo, kung ako'y parehan sa inyo, because si Pablo ay merong kaloob ng speaking in tongues. Actually, marami siyang salita na kayang sabihin. Sabi niya, na nagsasalita ng mga wika, anong inyong, sabi niya, pakikinabangin sa akin. Ibig sabihin, ano ang mapapala ng mga mananampalataya? Kahit lahat tayo rito ay mag-speak in tongues without interpreter, tayo lahat ay puro question. Uuwi tayo na, bakit ganun? Diba? Anong ibig sabihin nun? Anong gusto sabihin ng Panginoon? At magkakaroon tayo ng hindi maayos na fellowship, magkakaroon tayo ng mga questions sa isa't isa, magkakaroon tayo ng mga katanungan, at uuwi tayo na mabibigatan lamang ang ating puso, ang ating damdamin. Pero dito ay merong gustong sabihin si Apostol Pablo na mas gusto niya na siya ay magsalita in revelation. Because maaari sa mga panahon na yun, sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos, siya ay nagpapasimulang magsalita ng iba't ibang mga wika, iba't ibang lengguwahe, because sa Greek word yung tongue ay language. At maaring may mga ganong situation. Pero na-discern ni Pablo at dumating ang panahon na siya ay bigyan ng Diyos ng kapahayagan, hindi pala makakatibay, hindi pala makakatulong kapag ako ay laging magsasalita sa inyo ng maraming mga wika. Kaya sabi niya, mas gusto ko pa na magsalita ng ano, sabi niya, either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching. So gaano kalaga ito? Because mas madaling maunawaan ng mga believer ang salita ng Diyos. Mas madaling maintindihan, of course. Katulad ngayon, Tagalog, ang ginagamit natin language. Or English, minsan, sa province, Bisaya. Pero kapag ang Diyos ay kumilos atin, let's say, at magpasimula, like Pablo, habang siya ay marahil nagtuturo, nangangaral, ay kikilos ang Espiritu ng Diyos at siya ay magsalita ng mga wika, ay dumating sa kanyang inspiration na hindi maaring maging ganon. Tongues must be interpreted, at mas gugustuhin ko pa na mangusap by revelation, sabi niya by knowledge, para ang mga anak ng Diyos ay makinabang sa kaloob na ito o sa salita ng Diyos. Because kahit sa panahon na yan at kahit sa ating panahon, naniniwala ako na hindi natin kailangan ang uncertain sound. Ang kailangan ng ministry, ang kailangan ng church sa huling mga araw ay isang certain sound para tayo ay patibayin sa pananampalataya, para kayo ay magkaroon ng tiyak at buhay na pag-asa. Ibig sabihin, nauunawaan ninyo ang sinasabi ng Panginoon.
Sa mga panahon na ito, naunawaan ba ninyo ang mga salita ng Diyos? Siguro naman, Tagalog na. O ibig sabihin, mas madali nyo nang maintindihan. Kung meron man nag-English dito, ay bihira lamang. At lahat naman tayo ay kaya makaabot. Pero salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. At kung ipahintulot man ng Diyos na, let's say, ang inyong mga talingkod ay magkaroon ng ganong karanasan to speak in tongues, ay babalikan ko lang yung sinabi ni Pablo, mas mainam na yung ay direct message or kapahayagan ng mula sa Diyos at hindi uncertain sound. Ang sabi sa verse 8, ating tuloy, for if the trumpet makes uncertain sound, siguro yung verse 7, no? Tuloy natin doon. Sabi dito, even things without life, whether flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in sounds, how will it be known what is pipe or flame? So, pinakita ni Pablo, kahit daw yung mga bagay ay mayroong kanya-kanyang tunog or mensahe or sound. Kung ito ay flute, guitar, piano, or drums, ay mayroong kanya-kanyang sound. For if the trumpet, verse 8, makes an uncertain sound, who will prepare for battle? So binalikan ngayon ni Pablo ang kaisipan patungkol sa Espiritu na kung ang trumpet ay mangusap ng uncertain sound, kung ang speaking tongues ay magsalita ng uncertain sound, ibig sabihin, ng walang tiyak na tunog, papaano titibay at papaano lalakad ng may katapangan ang mga anak ng Diyos? Papaano kayo haharap sa battle? Papaano kayo haharap sa maraming mga trials? Kung hindi natin maunawan or kung mayroong uncertain sound. And that's why ang speaking in tongues should make a certain sound. At ganoon din naman ang interpretation of tongues ay kailangan magkaroon ng harmony sa speaking in tongues. Sabi sa inyo kanina, hindi sila pwedeng mag-contradict. Unang-una, because it is the same spirit na kumikilos, gumagawa sa kanila. Kaya kailangan ng church is certain sound. Kaya yung mga nakalipas sa panahon na mayroong manifestation ng speaking in tongues sa church, hanggat maaari ay pinipigil o dinidiscourage o pinipigilan ng ating Pastor Franco noon because wala nang interpretation. Pero but since ang Diyos ay kumilos sa ating kalagitnaan at gumagawa siya ng mga bagong bagay, sino sa inyo nakaka-appreciate kapag mayroong mga interpretation? Sana tingnan natin ang advantage, sino natin ang gawa ng Diyos. Kung mayroon man tayong mga question pa, ipaubaya lamang sa Panginoon dahil pwede tayong i-overcome ng laman, sabihin natin, totoo ba ito? Ito ba ay baka, ano yung term sa libutan? Baka scripted lamang ito. So atin tingnan yung advantage na bagay, yung plan ng Diyos o yung gustong gawin ng Diyos sa church. Because, sabi ko sa inyo one time, pwedeng gamitin ng Diyos, even dreams, visions, at itong speaking in tongues with interpretation, ay pwedeng sabihin ng Diyos ang kanyang mga plano, ang kanyang mga hiwaga, ay pwede niyang sabihin sa iglesia at ang church ay titibay sa pananampalataya. Kaya mahalaga ito mga kapatid, ating dalangin yan, na magpatuloy pa ang gawa ng Diyos. Sabi dyan, if the trumpet makes an uncertain sound, who will prepare for battle. Kaya kung ating babalikan ang ilang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos by interpretation, I hope ang bawat sa ay tawag niyan, sensitive to discern na kung ano man ang sinasabi ng Panginoon, be reverent, at nawa ay huwag tayong mag-iisip ng mga negative na bagay. Diba? Accept natin, Panginoon, kung ito yung kalooban mo na mangyari sa iglesia, na mayroong ganitong kaloob at mayroong interpretation. Now, sa isang bahagi ng mensahe ni Brother Branham, ay kinote ko lang itong piece of thought. Nang kanyang sabihin, sabi niya, some will speak in tongues, maybe for 5 minutes, and the other one give 4 words of interpretation. So, maaaring sa panahon ni Brother Branham ay maaaring nangyari din ito, no? At sabi niya, see, it must be at the same sound, the same raise and fall of voice.
So kung mayroong mang kaloob sa church, manifestation ng speaking in tongues, at maaaring ito ay umabot less than 5 minutes or more than 5 minutes, maaaring hindi eksakto ang words because pwedeng gumamit ng salita sa speaking in tongues ng mga mahabang paragraph, pero pag sinalin sa Tagalog ay pwedeng maigsi lang siya. Di ba? Siguro naman, naintindihan niyan kahit naman sa Bible. May mga verses na minsan mahaba dito, pero pag sinalin sa Tagalog ay na-concise. Pero hindi naman nawala yung thoughts. So maaaring mangyari yun because sa atin sa Tagalog ay pwedeng umigsi ang interpretation. Pero para sa akin, no, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ganun nangyari, no? But naniwala pa rin ako sa sinabi ng prophet na it must be at the same sound, spiritually speaking, the same message, the same content, yung kaisipan ay hindi na bago, the same raise and fall of voice. Ito'y mahalaga rin, no? Ibig sabihin, sa pagsasalita ng wika ay meron minsan binibigyan diin na salita, at kapag ito'y na-interprets, of course, dapat ay meron din mga portion. May bahagi din na kung ano man yung word na ginamit na binigyan diin ay ganoon din sa pagpapahayag, sa pagpapaliwanag. So napakalagang bahagi yan. At niniwala ko na ito ay same spirit na ginagawa ng Diyos sa ating gawain sa iglesyang ito, na ang mga kaloob na ito, ang kaloob ng speaking in tongues, must be interpreted at kung hindi man ay ito ay idalangin sa Diyos na hintayin ang tamang panahon kung kailangang magtuloy-tuloy pa sa gawain. No, pagdating sa verse 12, ano sabi ni Pablo? Even so you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. So hindi ko pa nabasa yung balikan natin yung ilang mga verse pa doon, no? Verse 9 siguro, tuloy natin. So likewise, you, unless you utter by the tongue words easy to understand, how will it be known what is spoken? So ito hindi naman mahirap intindihin, no? Na kahit man kayo sa inyong pagsasalita ay gumagamit kayo ng mga salita na madaling maunawaan, whether Tagalog, Bisaya, or ano mga language. For you will be speaking into the air. Kapag hindi naunawa ng iyong language ay parang wala lang, di ba? At yun yung pinapakita riyan. There are, sabi niya, it may be so many kinds of languages in the world and none of them is without significance. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner or barbarian. Binanggit sa King James Version is barbarian yung ginamit. I shall be a foreigner to him, to me, even so you, since you are, I shall be a foreigner to him who speaks, and he who speaks will be a foreigner to me. So, ibig sabihin, hindi maiiwasan sa gawain kapag mayroong mga manifestation of speaking in tongues, kapag walang interpreter, di ba? Sabi natin kanina, siya lang yung tumitibay at ang iglesia ang hindi tumitibay, at siya ay maaring, kapag hindi naunawaan, ay parang foreigner sa atin, di ba? Parang nasa ibang lugar siya, o parang siya lamang ang nabibless, o parang siya lamang ang nandoon sa lugar na yun, at tayo ay maaring na out of place. Kaya pinapakita dyan ni Pablo na kailangang ma-interpret, speaking in tongue must be interpreted, upang, sabi dyan, kayo na mga zealous, sabi niya, even so you, since you are zealous to spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Lahat naman ng kaloob, mga kapatid, ay for edification. At bahagi ito, ang speaking in tongues, ay sa pagpapatibay pa rin ng iglesia when it is interpreted. Kapag ito'y naipapaliwanag at naunawaan ng mga mananampalataya, ang bawat isa ng mga kaunawa ay patitibayin sa pagkaunawa sa Diyos, pagkakilala sa Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, paglakad sa kalooban ng Diyos. Ano pa? Pagpapatibay sa pananampalataya. Kaya kung merong manifestation ng interpreter, dapat nating i-appreciate na ang Diyos ay merong pang gustong gawin sa iglesia. Meron pang gustong ipakita ang Diyos. Meron pang gustong ipahayag ang Diyos. At hindi lang yung may kalobang titibay, kundi maging ang lahat ay panitibayin sa pananampalataya.
Ang question lang dito is, sino ang zealous? Ano yung zealous dyan? Sino yung mayroong ningas? Anong saan sa Tagalog? Mayroong sikap. Sino ang mayroong sikap? Sino ang nagdi-desire? Sino ang naghahanap pa sa mga kaloob? Because maaaring minsan, iniisip natin, ba't parang walang manifestation ng mga ganong kaloob or ano pa mga kaloob na meron sa Scripture? Kakahintay natin, ay hindi na natin o na-miss na natin ang dapat na gagawin ng Diyos. But if we desire, kung tayo ay magiging zealous, magiging masikap sa panalangin, paghahanap, pagkauhaw sa mga bagay na ito, yung mga question natin na bakit walang manifestation ay unti-unting magkakaroon ng kasagutan. Because of the zealousness. At iniwala ako mga kapatid na kung walang zealousness, kung hindi kayo magiging masikap, mauuhaw, maghihintay na lang kayo hanggang kailan tayo maghihintay na lamang sa mga kaloob na ito na walang nangyayari o walang manifestation. But since ito'y nangyayari, ito'y ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan, iniwala ko, may mga ilan riyan na naghahanap. Pero dalangin ko lahat tayo ay magkaroon ng pagkauhaw. No? Hindi naman ibig sabihin na lahat tayo ay magsalita ng wika. Pero mauhaw tayo sa mga kaloob, Panginoon. It's about time na ma-enjoy namin ang mga bagay na ito. Sa gabing ito, ay pwede natin sama sa dalangin yan. To be zealous sa mga kaloob ng Diyos. So dito mo ngayon mapasok yung gift of interpretation. It has to be a certain sound. Speaking in tongues ay mabuti doon sa nagsasalita, pero kailangang ipaliwanag para ang lahat ay makinabang. Para hindi lang yung mayroong kaloob ang makinabang. It has to be interpreted. Kaya pagdating doon sa verse 13, therefore, let him who speaks in tongue pray that he may interpret. So, ibig sabihin, pwede palang at the same time, yung mayroong kaloob ng tongues ay pwede rin magkaroon ng kaloob ng interpretation. Pero hindi naman ibig sabihin na ganun lagi ang pagkakataon. So, pwedeng yung interpretation ay mapunta sa ibang bahagi naman. So, ating idalangin, mga kapatid. Ating patuloy na idalangin ang may kaloob na ingatan pa ng Diyos. Sister Marjorie. Na hindi mapigilan. Di ba? Napapansin niyo ba mga pag mayroong pagkilos ng Espiritu ng Diyos at mayroong interpretation, merong gustong gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. At salamat sa Diyos na hindi ito napipigilan. At alam niyo ba, pwedeng pumigil dyan ang ating mga kahinaan sa laman, ang ating mga pagkukulang sa Diyos, ang ating mga minsan pinababayaan ng mga gawain ng Diyos. Pwedeng makapigil yan. Yung ating mga unconfessed sin sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil niniwala ako, mayroong paglago sa Espiritu, mayroong paglaya sa Espiritu ng Diyos. And that's why nagiging malaya din ang manifestation ng mga kaloob. And you must be grateful. Dapat nga, pag mayroong mga ganong manifestation, ay huwag kayong magkukulang ng papuri at pasalamat sa Diyos. Lagi natin ibabalik sa Diyos ang papuri at pasalamat. Let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. So since may binigay ang Diyos na interpreter, then idalangin natin sila. Idalangin natin ang mga kaloob. Napatibayan pa ng Diyos, gamitin pa para sa atin. Para sa ating katitibay. So ano ibig sabihin ng gift of interpretation of tongues? Madali lang naman yan, no? Ang kaloob na ito ang siyang tagapagpaliwanag ng wika. At ang kaloob na ito ay totally dependent on the gift of tongues. Kapag walang speaking in tongues, of course, wala ring interpreter. Hindi naman pwede mag-interpret na wala namang i-interpret. So yan ay confusion. Yan ay out of order. So, lilitaw lamang ang interpretation of tongue kung mayroong speaking of tongues. Kaya masabi ko na ito ay totally dependent sa kaloob ng tongues. At hindi maaaring magkaroon ng interpreter without kaloob ng speaking in tongues. So dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26 ay naglatag si Pablo ng order how this gift operates sa church. Verse 26, sabi ito, how is it then, brethren, whenever you come together,
Each of you has a psalm, has a teaching. That's another gift, no? Has a tongue. So binanggit niya yung gift of tongue. Has a revelation. Has an interpretation. So hindi na ni Pablo binanggit lahat ng mga kaloob, pero binanggit niya ilang mga bahagi lang. Sabi niya, let all things be done for edification. If anyone speaks in a tongue, let there be 2 or at the most 3. Each in turn. Ibig sabihin, hindi pwede magsabay-sabay. Pag meron dito, mayroong 2 o 3 kaloob, manifestation ng speaking in tongues, ay hindi pwede magsabay-sabay at hindi pwedeng parang magpapaligsaan sila. Kailangang ilagay sa ayos. Kailangang ilagay sa tama na order. Sabi ni Pablo, let there be 2 or at the most 3. So far sa atin, meron lamang isang manifestation. And let one interpret. But if there is no interpreter, let him keep silent in church and let him speak to himself and to God. Kaya nga dun sa unang talata na binasa natin, he speak for himself alone. Pag merong ganong kaloob sa isang individual, siya lamang tumitibay dahil siya lamang merong direct communication sa Diyos. At kung walang interpreter, ang payo ni Pablo para maiwasan ang confusion sa church, which I believe ay nangyari sa kanilang panahon. Mga kapatid, huwag kayong magsabay-sabay. Of course, nandiyan, present ang gift, no? Ibig sabihin, present siya by the Spirit of God at hindi siya pwedeng pigilan ng sino man, pero kayang kontrolin. Diba? Kayang kontrolin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, huwag tayo ang pakokontrol sa kaloob. Dahil kapag tayo ang nakontrol ng kaloob, kahit hindi kailangan, ay gagawin natin. Lalo na pagka walang interpreter, di ba? Usually, para maging, tawag niyan, maging famous or maging kilala. Pero sa bahagi ito ay inaayos ng Diyos, sa magitan ng kanyang mga salita, no? Sabi ni Pablo, kapag walang interpreter, let him keep silent in church. At yun, binanggit ko kanina na si Pastor Franco before, ay lagi niyang pinapadalahanan sa ang aming Lola Pilar noon. Na hanggat maaari kung kaya niyang pigilan. So, ibig sabihin, kaya pala talaga. Kaya mong i-manage. Of course, sa tulong ng Panginoon, panalangin, paghingi ng guidance sa Diyos na huwag ka maunahan ng laman. Di ba? Dahil minsan, pag may gift talaga, ay pwedeng maunahan ng laman at sabihin niya sa kanyang sarili na ako ay ganito. Di ba? Nagsisimula na mag-puff up, magmalaki sa kanyang sarili. Pero sabi diyan, let him speak to himself and to God. So yun ay gagawin ng Diyos, alang-alang sa kayusan. At pinapakita diyan ni Pablo na hindi kailangan ng maraming tongues sa iglesia. So far, sa akin ay kita, yung isang kaloob na ito na meron tayo para sa akin ay sufficient para tayo ay bantayan ng Panginoon. Di ba? Huwag na tayo masyado mag-isip, Panginoon, para gusto pa natin ng isa pa, 2, 3, para mas marami, mas masaya. So, hindi pa ganun. Para sa akin, ang isa ay, kung ito yung kalooban ng Diyos, ang isa ay pasasapatin ng Diyos at hindi tayo pagkukulangin sa maraming mga bagay. Because, sa panahon na yan, no, sa aking pag-aaral sa bagay na ito, naisip ko rin minsan na sa panahon ni Pablo ay nangyari yung maaring nagkasabay-sabay ang maraming mga tongues. At sa una, maaring excited yung mga tao, maaring overwhelmed sila. Truly, that the Lord is here, di ba? Pero later on, nakita ni Pablo, na hindi pala nakatulong, nagkakaroon ng confusion. Nagkakanya-kanya na, di ba? Doon sa communion, maaring pag nag-communion sila at kumikilos ng Espiritu ng Diyos, nawawala na sa ayos, kanya-kanyang diskarte. Kaya sabi ni Pablo, umuwi muna kayo sa bahay ninyo para kumain, para uminom. So niniwala pa rin ako na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at sa ating panahon ay nagpapasalamat din ako sa Panginoon na nagagamit ang bahagi na ito to edify the ministry. Sino sa inyo nakaka-appreciate mga kapatid? To edify the ministry, to edify kung sino man nangailangan ng karunungan ng Diyos, kung sino man nangailangan pa ng higit na encouragement. Bantayan natin kapag kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Lagi niyong sabihin sa inyong prayer, Panginoon, ano ang gusto mong sabihin? Anong gusto mong ipahayag sa akin? Di ba? Or sa iglesia, anong gusto mong sabihin sa amin? Ano pang gusto mong ipakita sa hinaharap? Because pwedeng gamitin ng Diyos para tayo ay bigyan ng warning or bigyan ng paalala, bigyan ng
guidance sa inaharap. So that works. Ang Diyos na Diyos ng kaayusan ay kumikilos pa rin sa ating panahon. It takes a lot of patience, mga kapatid. Maging patient tayo. Maging, tawag niyan, mababa lagi ang ating puso sa pagkilala, pagtingin, pag-consider na kung ito'y sa Diyos, mayroong gagawin ng Diyos. Kung ito'y sa Diyos, mayroong gustong ipahayag ang Diyos sa iglesia. Mayroong ang Diyos higit pa na patitibayin sa iglesia. Kaya ang sabi ni Pablo, verse 33, for God is not the author of confusion, but of peace. For the last doon sa characteristic ng speaking in tongues, ang tongues is a sign to unbelievers. So kapag mayroong manifestation, ito daw ay nagiging tanda para sa mga hindi mananampalataya. Basahin natin sa verse 20. Verse 20. Brethren, do not be child or children in understanding. However, in malice be babes, but in understanding be mature. In the law it is written, with men of other tongues and other lips, I will speak to these people. So meron na palang prophecy patungkol sa ganitong kaloob. And yet, for all that, they will not hear me, says the Lord. Therefore, tongues are for a sign. So kung meron mang manifestation, ibig sabihin, ito ay naging isang tanda, sabi niya, not to those who believe, but to unbelievers. But prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. So anong sabi diyan? Ang kaloob na ito ay tanda. Ano sabihin niyan? It is a sign sa mga hindi mananampalataya, kung meron man makakarinig at makaka-witness na mayroong speaking in tongues, manifestation ng tongues, ito daw ay tanda na ang Diyos, ibig sabihin mayroong Diyos na kumikilos, may Diyos na present, na gumagawa sa kalagitnaan. That God has a message na gustong sabihin sa iglesia. Kaya kung mayroong mga unbeliever na makaka-witness, makakarinig, it is a sign for them na may Diyos. May Diyos na gumagawa, may Diyos na kumikilos, may Diyos na nangungusap sa mga tao niya. So it is a sign. Kaya sabi diyan, tuloy natin, therefore, sabi niya, if the whole church comes together in one place, and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind? At totoo yun. Kapag meron dito nagsabay-sabay ng tongues at parang tila hindi na maganda pakinggan, ang mga unbeliever ang una makapansin na wala sa ayos. Ang sabi diyan, at sila mag-iisip na kayo, parang kayo ay nawawala sa inyong sarili, sabi diyan. But, sabi diyan, if all prophecy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convinced by all, he is convicted by all, and thus the secrets of his heart are revealed. And so, falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. So kapag nandiyan ang prophesying na atin ang tinalaki, yung gift of prophesying, dahil nga siya ay madaling maunawaan, kung Tagalog or English ay madaling maunawaan ang message, kapag ito ay nag-manifest, mas maunawaan ng mga unbeliever, makikita nila na tunay na may Diyos sa inyo. Because of the message na ibinigay ng Diyos, at sabi sa ating binasa, sila ay magpapasimulang, magpapasalamat, magupuri sa Diyos. Tunay nga na mayroong Diyos na kumikilos sa inyo. Mayroong Diyos na gumagawa sa inyong kalagitnaan. Pero kung ito ay tongues lamang or pagkasalita lamang ng wika, ay hindi makatulong sa mga hindi mananampalataya. So there are four. Those are four, apat na karakteristik na tinignan natin. So unang-una, it has a message of mystery. Then ikalawa, it edifies himself. Then ikatlo, yung it must be interpreted. And then ikaapat ay yung sign for unbelievers. Now, ikalawa doon sa mga bagay na dapat natin manawaan sa gift of speaking in tongues. So, una doon, binigay ko yung characteristic, At ikalawa ay, you can desire this gift. Remember, sa chapter 1, ang sabi dyan, balikan natin, chapter 14, verse 1. Sabi dyan, pursue love and desire spiritual gifts.
but especially that you may prophesy. So, ibig sabihin po mga kapatid, pwede nating pakanasain ang mga kaloob, or itong ating pinag-usapan na speaking in tongues, ay pwede niyong pakanasain. Of course, maging matapat lang, maging malinis ang inyong puso sa Diyos, sa harap ng Diyos. So kung tayo ay magdi-desire, hindi tayo nagkukulang, yan ay tama, yan ay mabuti, sabi ni Pablo. Pero ang sabi niya, but especially that you may prophesy. So kung inyo mapapansin dito mga kapatid, na bakit mas binigyan ni Pablo ng bigat ang gift of prophecy? Doon sa dalawang kaloob ay mas binigyan ni Pablo ng pansin or ng higit na needs, no importance ang prophecy. Because ang prophesying ay tawag niyan direct message na nauunawaan agad ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi na gumagamit ng ibang wika, kung Tagalog, at ang Diyos ay kumilos in prophesying. And because Tagalog naman yung language natin, ibig sabihin, mas madaling maunawaan. Unlike, pag speaking in tongues, kailangan pa ng interpreter. Diba? Pero hindi po mali kapag tayo magdi-desire. Idalangin lang natin na mayroong ang Diyos palitawin na magpapaliwanag. Now, ang sabi dyan sa verse 5, sabi dyan, I wish you all would spoke with tongues. Doon tayo sa chapter 14 pa rin, balik tayo doon. I wish you all would spoke with tongues, but even more that you prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues. Unless indeed he interprets, that the church may receive edification. So yung tongue dito sa Greek word, the glossa, ibig sabihin a language. Na ang gift of speaking tongue ay nangailangan ng interpretation. At kung bakit binigyan ni Pablo ng mas diin na kung kayo rin lang ang magdi-desire, mas maganda na yung prophesying because, nabanggit ko na, madaling maunawaan ang prophesying dahil gumagamit mismo ng language na meron tayo, Tagalog or English. Kung nasa Bisaya ka, pwedeng ang Bisaya ang language ng prophesying. Kung ikaw naman ay, tawag niyan, nasa tribes, kung ano yung language sa tribo, ay nagagamitin sa prophesying. But unlike ang speaking tongues, sabi ko nga sa inyo kayo na ay nangailangan pa ng interpretation. Pero dito ay gusto kong tingnan din natin mga kapatid, no? Na hindi po dito minamaliit ni Pablo yung tongues. So pinapakita lamang ni Pablo kung ano yung mas madaling maunawaan. Kaya kung ating susundan yung pinapakita ni Pablo, mas gusto ko na yung prophesying. Diba? Dahil direct ang message at madaling maunawaan, pero ganun pa man, kung ano ang kalooban ng Diyos, ay yun yung ating sinusundan. Kung gusto ng Panginoon ang speaking in tongues, then so be it. As long as mayroong interpretation. Verse 39, sabi dyan, therefore, brethren, desire earnestly to prophesy and do not forbid. So, hindi po minamalit ni Pablo yung tongues. Because sabi niya, do not forbid to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Do not forbid. Ibig sabihin, hindi niya pinagbabawalan ang pagsasalita ng ibang wika. Kung ito yung kalooban ng Diyos, di ba? Wala tayong wala sabihin, Panginoon. Mas gusto namin prophesying. Diba? Mas gusto namin na ganitong bagay. Pero kung yun ang kalooban ng Diyos, then let it be ang Diyos ang siyang gumawa pa ng higit sa bagay na yan. At ating panalangin, ang interpretation ay i-vindicate din ng Panginoon. So, isang bagay pa, no? Na ang kaloob na ito, you can desire for it. Pero ang advice ni Pablo ay mas mainam kung kayo ay mag-prophesy. Mag-prophesy na lamang. Ikatlong bagay na pwede natin maunawaan sa gift of tongues. Ang gift of tongues, ang speaking tongues ba ay evidence ng Holy Ghost? So yun ang ating madalas naririnig siguro sa ibang mga denomination. Ikatlong bagay na pwede natin maunawaan sa bagay na ito, na ang tongues po, na sinasabi ng iba na ito ay evidence ng Holy Ghost. Kawawa naman yung mga the rest na wala kaloob. So ibig sabihin ay Sister Marjorie lang ang blessed sa ating lahat. Because he speaks of tongue. Pero
Si Barbara na, maraming mga preaching about sa bagay na ito. No? At niwala ko na hindi na ito bago sa atin. Hindi na tayo ignorant sa bagay na ito. At kung meron man nag-iisip sa ating mga kapatid na ito ay evidence, well, sinasabi namin na hindi po ito evidence ng Holy Ghost. We can read it also, doon pa rin sa sinabi ni Pablo. 1 Corinthians 12 verse 30, ano sabi niya? Do all have gifts of healings? Alam natin wala, no? Ang karugtong, sabi niya, do all speak with tongues? Do all interpret? So, ibig sabihin, hindi po lahat ay magkakaroon ng opportunity na gamitin ng Diyos in tongues. Tayong lahat ay sumasampalataya na lahat ng mga genuine believer, sabi ni Pablo, you are sealed by the Holy Ghost. Sino sumasampalataya sa gabing ito? Wala. Hindi kayo sumasampalataya. Bakit hindi pa kayo naselyuhan? Lahat kayo, by the grace of God, ay naselyuhan ng Espiritu Santo. Pero hindi po lahat ng naselyuhan ay magsasalita ng tongues. Ito po ay kaloob ng Diyos. Individually, sabi sa ating binasa, no? Distributing individually as He wills. So kalimutan natin yung mga sinasabi ng mga ibang churches sa ating panahon, mga denomination na kapag wala kang speaking in tongues ay hindi, o wala kang selyo ng Espiritu ng Diyos. Hindi po yun ang sinabi ni Pablo at hindi yun ang kapahayagan na mula sa Panginoon. Kaya sabihin niya, do all speak with tongues, ibig sabihin, kahit gaano karami na selyo ng Espiritu ng Diyos, hindi lahat ay magsasalita at hindi lahat ay tatanggap ng kaloob na ito. Ganun lang po kasimple. Hindi po siya evidence. Kaya wag po tayong malungkot, wag tayong mag-isip na bakit siya lang, bakit sila lang. At hindi po yan ang sukatan, mga kapatid, ng selyo. Hindi ibig sabihin ikaw ay dreamer at nangyari ang iyong mga panaginip. Hindi ibig sabihin ikaw ay mga vision at nangyari ang mga vision at nagsalita ang mga kapahayagan at nagsalita ng mga hula. Hindi po ibig sabihin yan na ikaw na nga ay naselyuhan ng lubos. Dahil pwedeng maging, tawag niyan, pwedeng magamit yan ng kaaway. Na tawag niyan, sabi ni Pablo, maging ang mga espiritu na mali ay magdamit ng anghel o magmistulang anghel, sabi niya. Ibig sabihin, pwedeng magamit ng kaaway ang bagay na ito. Pero of course, by the grace of God, ang mga tunay ng selyuhan ay mayroong tama na kaloob at may tama na manifestation ng kaloob. So yun yung mga bagay na gusto lang tingnan, no? Na I hope makatulong ang bahagi na ito. Ang characteristic ng speaking in tongues, ang kaloob na ito ay pwede ninyong pakanasain, of course. Hindi naman yan. Hindi ang ibang mga kaloob pa. Sabi ni James, kung kayo kulang sa wisdom, hilingin niyo sa Diyos. At kung ibang mga bagay pa na hindi nyo nakikita sa scriptures. At ang speaking tongues ay hindi po evidence sa ating tatak ng Espiritu ng Diyos. Okay, so sa ating pagtatapos, for closing, no, gusto ko lang bigyan ng pansin ang part na ito. Na ang mga kaloob, mga kapatid, ay bahagi ng attributes ng Diyos. Gifts are parts of God's attributes. At ito ay nangyari through Christ nang ating tanggapin ang Panginoon at tayo ay selyo ng Espiritu ng Diyos, tinanggap din natin ang bahagi ng Diyos. Binanggit yan ni Peter, kung maalala niyo. Na tayo ay nakareceive ng, ang sabi doon, ng nature of God. Ng character, ng bahagi ng Diyos. At kung pag-uusapan ng mga kaloob, ito ay mga bahagi, attributes ng Diyos na sa magitan ni Kristo ay kaniyang ibinigay sa iglesia. Ating puntahan muna ang Ephesians chapter 5. May bahagi lang dito gusto kong tingnan bago tayo magtapos. Ephesians 5 verse 22. Sabi diyan, sabi dito ni Pablo na si Kristo ay umiibig sa iglesia by giving Himself to her. Verse 22, wives, submit yourselves to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. He Himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything. Husbands, love your wives,
just as Christ also loved the church and gave Himself up for her. Kanino ibinigay ng Panginoon kanyang sarili? To the church. Sa inyo, sa bawat isa na sumampalataya. So that He might sanctify her, ang church, that He might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water by the word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Now, gusto kong i-connect dito mga kapatid, yung ating pinag-aralan na gift, na spiritual gifts, no? Kapag mayroong mga manifestation ng kaloob ng Diyos, speaking in tongues, interpretation of tongues, and other spiritual gifts, ito ay nagpapakita ng bahagi ng Diyos na ibinibigay sa iglesia. Now, 2,000 years ago, Christ died on the cross. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Pero hindi doon natapos ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili. Hanggang ngayon, by the word and the Spirit, dahil yan ay isa lamang, kung tutusin, no? Ang Spirit at ang salita ay isa lamang, tinutukoy, ito ay sa Diyos, at ito ay Diyos, ang salita ay Diyos. At ang bahagi na ito ay patuloy na ibinibigay ng Panginoon sa iglesia by the word, sa pamamagitan ng kanyang salita. At nung ating basahin kanina, yung distributing to each one, sabi doon, balikan ko lang yung verse 12, chapter 12, verse 7 ng 1 Corinthians, nang sabi doon, distributing to each one individually just as He wills. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga kaloob, ang Panginoon ay patuloy na ibinibigay ang kanyang sarili. Ang mga kaloob ay bahagi ng Diyos, attributes, karakter ng Diyos na ibinibigay sa iglesia. Kaya kapag mayroong manifestation ng mga kaloob, it also means na ang Diyos, ang kanyang bahagi, ay nagmamanifest sa iglesia. At anong sinabi doon sa binasa natin? That He might present to Himself the church in all her glory, without spot or wrinkle. Because ang mga kaloob ay ginagamit to edify at para ang church ay maging malinis sa lahat ng bagay. To edify the church, para tayo linisin sa ating mga kaisipan, baguhin ang ating mga damdamin, mga puso natin, ayusin sa harapan ng Diyos. And God uses all the gifts. The gift of wisdom, the gift of teaching, the gift of preaching. Ano pa? Lahat ng mga kaloob ay ginamit ng Diyos sa iglesia. Hanggang sa ating panahon, ay bahagi ito ng Diyos na ibinibigay ang kanyang sarili sa ating lahat. Kaya kung mayroong manifestation ng kaloob, lagi niyong isipin, it is God. It is a part of God. Ito'y bahagi ng Diyos na kumikilos sa iglesia, manifesting Himself. So, magitan ng ganito mga bahagi. Kaya isipin niyo, pag mayroong gift of wisdom na nasa church, wisdom na nagtuturo, diba? It is God teaching. It is God preaching. It is the Lord na gusto niyang ayusin ang buhay ng mga anak ng Diyos. Para tayo ay iharap daw na blameless, spotless. Na hindi tayo lalakad na pakunwari sa harapan ng Diyos. Inaayos ang buhay natin. Nililinis, pinababanal tayo ng Diyos. Kaya nga pag mayroong, di ba, pag mayroong tongues at nag-interpret, kapag doon ay may bahagi ng pagtuturo, dapat magalak kayo, dapat kayo ay magpasalamat sa Diyos. Kapag doon ay mayroong minsan direct na sinasabi, ayusin ninyo ang inyong mga sarili. Di ba? Minsan ganoon ang sabi ng Panginoon, ayusin niyo ang inyong sarili, lumakad kayo ng may pagtatapat, ng may kaayusan. Mga simpleng bagay, pero kung ating titingnan, ito ay buhay sa iglesia. Ito ay Diyos, ito ay bahagi ng Diyos na kumikilos para kayo'y patibayin, para kayo'y pabanalin ng Diyos sa huling mga araw. Because maraming nalulunod sa gift, mga kapatid. Maraming na-overwhelm sa gift. Kaya nga sabi ni Pablo, knowledge puff. Kapag tayo masyadong marunong, kita niyo, pag masyadong marunong ng tao, and without considering the word, anong nangyari? Ba, mas binibigyan pang pansin. Ito yung nakita ko eh. Ito yung sabi ng Panginoon. Ito yung kaloob, ito yung ganito, ito yung panaginip. Kaya nakakalungkot talaga mga kapatid, without considering the words. The word of truth, the word of God. Kaya dalayan ko sa gabing ito, madalas, sabi ng Panginoon, hindi aksidente, hindi isang accident ang nangyari na aming pinag-aaralan ito. Sa panahon na mayroong dapat ayusin ng Diyos. Because nakakalungkot kung masyado tayong nakadepende sa dreams and without consideration sa Word of God. Kapag kayo'y mayroong panaginip na tumutukoy sa isang kapatid, consider the Word
Because sabi ng salita ng Diyos, in two or three witness, the matter will be established. Kahit pasabihin ng panaginip na itong kapatid ay gumawa ng isang bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Consider the word. Huwag natin masyadong, ito yung sabi ng panaginip eh. Consider the word. At idagdag natin yung sabi ko sa inyo kanina, word, dreams, and current situation. Ano ba yung current situation? Kung sino man nandun sa dream, ano yung nangyayari sa ngayon? And if he confess that he is, tawag niyan, innocent, or ano ang mga bagay, then, ito'y mahuhulog sa, kapag yung panaginip na mayroong pinapakita, warning or reminder, mahuhulog sa paalala. Upang kung sino man ang individual na nakita ay ingatan ang kanyang sarili. Pero wag agad tayo mag-conclude because mahuhulog tayo sa hindi tama na kaisipan. Alright. So, yung dahilan kung bakit may mga kaloob sa church, no, we're talking about genuine gifts. At hindi yung mga kaloob na tao ang gumagamit, kundi kaloob ng Diyos ang gumagamit. So, anong conclusion sa bahagi na ito? Tayo magtatapos. What is the conclusion then? Ang tongues at ang interpretation of tongues should produce a specific sound. Kaya yun yung ating subtitle, di ba? Tongues and interpretation of tongues should make a certain sound. Ibig sabihin, dapat mayroong certain, mayroong tama, may tiyak na tunog or mensahe. Anong conclusion? Nandun din yan sa binanggit ni Pablo. Verse 4, chapter 14 pa rin ng 1 Corinthians. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit, and I will also pray with understanding. I will sing with the Spirit, I will also sing with understanding. So hindi tayo mananalangin dito mga kapatid na wala tayong guidance ng Espiritu ng Diyos. Huwag din tayo mananalangin na wala tayong pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. At yun ang ating binasa, no? Huwag din tayo aawit, magupuri, sasamba sa Diyos na wala sa Espiritu. Dahil ang mangyari niyan, parang tayo lang may gusto. I will sing, I will sing. I will dance, I will dance, I will do this. At yung pinapakita ni Pablo, sabi niya, I will sing with the Spirit and I will also sing with understanding. Kaya nga, napakainam, di ba, sa ating praise and worship. Kapag aawit tayong lahat in spirit, kasama ang understanding na unawaan mo why you praise, why you worship the Lord, then magkakaroon ng isang magandang atmosphere ang gawain ng Panginoon. Pero magiging magandang pagdaloy ng presence ng Diyos. Magiging maayos, lahat ng bagay, lahat ng bahagi ng ministry, magiging smooth ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. At ganoon din naman mga kapatid sa kaloob ng speaking in tongue. I will speak in tongue with the Spirit. Gamitin ko lang yung verse, no? I will also speak in tongues with understanding. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, yung may kaloob, ay kaya pala niyang kontrolin. Kung walang interpreter, keep silence, be silence, pray. You see? I will interpret. Ganun din naman sa gift of interpretation. I will interpret with the Spirit. I will also interpret with understanding. Ibig sabihin, hindi mo gagawin to ng sarili mo lamang. Hindi dahil nadadama mo, ipaliwanag, kundi meron talagang nangungusap sa iyo in spirit. At naunawaan mo na ito yung gustong sabihin ng Espiritu ng Diyos. So yun yung works ng gift na ito. If genuinely working sa ating kalagitnaan, yes. At sumasampalataya naman tayo. Sino sumasampalataya sa gabi ito? It's a genuine works ng Panginoon. Dahil kung hindi genuine ito, baka pwede tayo mag-uwian. Sayang lang ang panahon natin. Sayang lang mga pagkakatipon. Pero tayo ay naglalaan ng mga panahon. Di ba? Awit, samba, pagdulog, gawain ng Panginoon, presence ng mga pagkakatipon because we know God is here. God speaks here in our midst. Ang kanyang Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos ay narito na umusap siya. In any way, anumang mga paraan, whatsoever na gustong gawin ng Diyos.
At kung ito'y in a way ng speaking in tongues, then so be it. Siya na nangusap ng wika ay magsalita in spirit and with understanding. At siya rin na nagpapaliwanag ng tongues ay magsalita in spirit and with understanding. So yun yung certain sound. At ang church ay palalaguin ng Diyos sa bahagi nito. Ang church ay hindi siya, sabi ni Pablo, hindi tayo magiging ignorant. Hindi tayo magiging ignorant sa will of God. Hindi tayo magiging ignorant sa mga pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Okay, sa pagtatapos, yung naging question kanina na aking sinabi sa inyo, paano ito gumagawa sa isang ministry? So when God uses someone to speak mysteries or prophecies, so doon siya gumagawa yung speaking in tongues. Paano ito dapat ingatan? Para ma-moderate? By considering the interpretation. Para maingatan ang kaloob. Without interpreter, let him or her keep silence. At paano ito makakatibay? Kapag ito ay naipapaliwanag sa iglesia. Doon kukuha ng pakinabang ang church ang gawain na ito. Kaya para sa akin, ay kung ito ang pagkilos ng Diyos sa ating kalagitnaan, ating patuloy pagsama sa dalangin ang may mga kaloob, patibayin pa sa pananampalataya, at ipaubaya pa niya kanyang buhay sa Panginoon, paggamit pa siya. Lahat kayo, paggamit pa tayo sa Panginoon. Ano mga kaloob na meron tayo ngayon, ipagamit natin ating sarili sa Diyos. Ipaubaya ang ating mga alalahanin, ipaubaya ang ating mga worries, ang mga anxieties, sabi pa nga kanina, na normal na nangyari sa atin because napipressure din naman tayo mga kapatid. Pero pag tayo babalik sa Panginoon, siya ay nagsabi, I have overcome the world. I have overcome the world. I have overcome everything na ginagawa ng diablo sa ating panahon. At be humble yourself, sabi nga ni Pablo. Kaya ang Diyos pa magpala sa inyo lahat, sa ating lahat, habang ating binabaybay ang mga bahagi nito ng mga kaloob, and Lord willing, ating punta next time. At gusto ko muna sigurong i-touch the greatest gift of all, which is divine love. So, singit natin ito, Lord willing, sa susunod na pagkakataon. Tayo muna yung bukod manalangin. Panginoon naming Diyos, we thank you, Lord God, for everything na ginagawa mo, Diyos, sa aming kalagitnaan. We thank you for your word. We thank you for understanding. Salamat sa kapahayagan, pagkaunawa, O Diyos, at mababa ang puso, Panginoon, na kami umaharap sa iyo, Diyos, at nagpapasalamat na ikaw, ang Diyos na totoong marunong na Diyos, the only wise God sa aming kalagitnaan, na patuloy nagpapahayag ng iyong mga salita. Panginoon, huwag nawa kami, Panginoon, kundi ikaw ang siyang madakila, mahayag, matanyag sa iyong iglesia. Kami ay mga munting sisidlan lamang, Panginoon, just a vessel, hallelujah, na kung hindi sa iyong biyaya ay kami mga walang kabuluhan na sisidlan sa huling mga araw. Just found favor sa iyo, Panginoon. Just found grace, hallelujah, sa iyong harapan. At kami ay naging santulan sa isang baso na nadumihan at nag-crack at nagkapira-piraso na sa iyong biyaya ay kinuha mo, O Diyos. Inipon mo, kinuha mo every pieces at sa iyong kabanalan, sa iyong banal na Espiritu, sa pamagitan din ng iyong mga salita, O Diyos, ay unti-unting inayos ang sidlan, unti-unting minold ng iyong apoy, ng iyong banal na Espiritu. At kung ano man kami ngayon, O Diyos, ay by your grace, hallelujah, I am what I am. Kami ay naging kami sa iyong biyaya, O Diyos. At kung kami makakuha pa ng pabor, Panginoon, hallelujah, dahil layunin mo, Diyos, na magamit ang bawat isa according to your will, as you will, O God. Hallelujah, distributing every gift, everything sa iglesia upang patibayin pa ang bawat isa. Upang dalhin pa kami na isang kalugod-lugod na sisidlan sa iyo. Isang mabangong samyuhin lagi sa iyong harapan, Lord. Ikaw patuloy na maglinis, mag-ayos pa ng aming buhay. Ang munting sidlan na ito ay patuloy na iyong pamanalin, patuloy na sakupin ng iyong kapangyarihan, ng iyong karangalan. Kaya purihin ka sa gabi ito. We thank you for your word. At pagpalain po, Diyos, ang bahagi na ito ng
pagtuturo about spiritual gifts. Ikaw pa ang siyang maghanda, Panginoon, at mag-provide ng aming mga pangailangan pa sa bagay na ito, Lord God. Lord, nais namin tingnan, Panginoon, sa mga susunod na bahagi, how the greatest gift works in the midst of your people. What is this greatest gift, O God? Ano itong sinabi ni Pablo na higit namin pakanasain, hallelujah, ng higit sa mga kaloob na nabanggit na. Lord, salamat sa iyong mga provision, salamat po sa iyong mga salita, salamat sa mga kaloob, salamat sa bawat isa. Lahat ng kalwaltian, kapurihan ay sa iyo. Lamang maibalik sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Natin palapakan ang Panginoon. Hallelujah. At bago guys sa ating MC, ating abitin yung You Are My All in All. You are my all in all. Ating abitin na may kagalakan sa ating mga puso. You are my strength when I am weak. You are the strength that I see. You are my all. Yes, Lord. Hallelujah. Seeking you as a precious gift, Lord, to give me up. You are my only all. Jesus. Jesus, Lamb of God, your word, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I praise your name. You are my all. Yes, Lord. Hallelujah. You are my all in all. Hallelujah. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Let's sing Jesus, the Lamb of God. Hallelujah. Jesus, Father, lift up this Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy. Can we sing again for the last time? Your name, Jesus, Lamb of God. Jesus is worthy of our praise. Amen. Worthy is your name, Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Amen and amen. Ating palapakan natin, Panginoon. He is worthy of our praise sapagkat siya ang all in all sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon, napakainan natin pinakinggan for this night. Tunay nga ang Diyos na nagtuturo, nag-asaayos pa ng maraming mga bagay. At napakaganda makita mga kapatid, ang mga binasa natin kanina. Ang mga gifts na ito, ang purpose na ito ay para i-edify pang church. Hindi para magsira, hindi para mag-destroy. Dahil ito ay pinagkaloob ng Diyos sa atin, ang mga tongues, mga interpretation, lahat ng mga bagay na ito ay para sa itatibay na iglesia. Dahil ito ay nagmumula sa ating Panginoon at ang Diyos ang siyang pag-ibig, kaya dapat ang pag-ibig ang siyang sumagana at makita sa mga gifts and talents na ito na pinagkaloob ng Diyos sa atin. So purihin ang ating Panginoon
Salamat sa mga insights, salamat sa mga pagtuturo ng ating mahal na pastor for this night. At bayaan ng mga ating napakinggan ay ating itanim sa ating mga puso. At mag-desire pa tayo, mga kapatid, na maggamit tayo ng Diyos sa mga gifts na ito. At naniniwala ako ng lubos kung ang mga bagay na ito ay sumagana. I pray as well, ang pag-ibig ay lalong higit sumagana sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Now, dako po tayo sa isa pang parte natin gawain. Pagbasa ng mga prayer requests. So, meron po ba? So, wala po na ipaabot. Pero sa gabing ito ay hinihimo ko ang bawat isa na panalangin para sa ating mga kapatid. Sa bawat isa. At if we know that there are brothers and sisters na nangangailangan sa gabing ito, ay panalangin sila, mga karamdaman, mga pangangailangan, magdalangin lang tayo sa bawat isa mga kapatid. Sapagkat nasabi sa mga kasulatan, ang panalangin ng mga banal ay meron itong great work, great power as it is working. So tayo magdalanginan sa bawat isa, itaas natin mga kapatid, itaas natin ang bawat isa. Kung may mga mag-desire ngayon ng mga gifts na according sa kalooban ng ating Panginoon, then let's do it. Manalangin tayo sa gabing ito at naniniwala ko ang Diyos ang siyang tutugon. Meron ba tayo pananampalataya ng Diyos ang siyang gagawa sa ating kalagitnaan mga kapatid? Nandito siya, kanina pa nangungusap, sumasabay sa ating awitan, sa ating pagbabasa ng mga kasulatan. At narito, handa rin siyang tumugon sa ating mga pangailangan. Tayo magsitayo mga kapatid, sa walang abala ay mag-aalay tayo ng isang simpleng awitin na nagsasabing, turn your eyes upon Jesus. At sa mga sandaling ito ay titingin lamang tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus na siyang source na lahat ng bagay. Siya ang lahat-lahat sa ating katulad ng ating inawit kanina. So ano mga gifts, ano mga bagay na pinagkaloob sa ating Panginoon, let's turn our eyes on Him, mga kapatid. Sapagkat siya ang source, siya ang nagbigay, siya ang magtuturo din sa atin kung paano ito gamitin. At bayaan sa mga sandaling ito, if anyone desires gifts, that is a good desire, sabi ni Pablo, then let's turn our eyes on Him. At bayaan ang mga gifts na ito ay magamit according sa kalooban ng ating Panginoong Kristo Jesus. Let's look to Him. Ano man natin pangailangan sa gabing ito, tingin lamang tayo sa Kanya dahil ang ating Diyos ang siyang may magagawa sa gabing ito. Let's sing the first stanza and turn your eyes. Oh soul, are you weary and troubled? Is anyone troubled here? Oh night in the darkness you see there is light for a look at the Savior. Amen. And light for abundant and free. Let's turn our eyes upon Jesus. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Hallelujah. Yes. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and praise. Praise be to God. Praise be to God. Through death into life everlasting. Our God has passed. Hallelujah. Siya ay nagtagumpay, ating Panginoong Kristo Jesus. We follow Him there. And now over us, sin no more. Hallelujah. Praise God. Sin no more has dominion. Yes, Him. For more than
Hallelujah. Yes, turn your eyes upon Jesus. Let's look to Him. Let's turn our eyes on Him. For He cares for us sa gabi. In His wonderful face and all the things of earth and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Let's sing it once again. Let's look to Him. Ano man natin pangailangan, let's turn our eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Look in His wonderful face. Yes, amen. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. For the last time, let us all sing. Turn your eyes upon Jesus. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Amen. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Yes, amen. Amen. Ating palapakan ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos lamang may magagawa sa gabing ito. Ang Diyos lamang ang may magagawa. So let's look to Him. Let's turn our eyes on Him. For He cares for us. Purihin ang ating Panginoon. Dakilain ang ating Diyos sa gabing ito. He is worthy of our praise. He is worthy of our praise. Karapat-dapat siya mapurihan, luwalhatiin. Siya nagkaloob ng mga gifts. Siya nagkaloob ng ating kalakasan. So He deserves all the glory and honor and praises. He deserves all the thanksgiving. Sapagkat ang ating Diyos hindi tayo pinabayaan. Nagagamit ang mga kaloob, nagagamit ang mga gifts na ito to edify the church. Nagpasalamat tayo sa ating Panginoon that these gifts have abound sa ating kalagitnaan para tayo tumibay at lumakas sa pananampalataya. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sino nagpasalamat sa ating Panginoon sa mga sandaling ito? For He gives strength sa ating pangailangan. Nagbibigay siya ng kalakasan. That is why, mga kapatid, kung tayo nangihina, kung tayo may pangailangan ngayon, let's look to Him. Sabi ng awit, sabi ng Psalms, hallelujah, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord. Purihin ang ating Panginoon. And He will come and save us sa mga sandaling ito. Tayo muko at manalangin. Dakila namin Diyos sa gabing ito, tunay nga nagpasalamat kami. Pasalamat kami o Diyos sa napakainam mong mga salita. Sa napakainam na gawain o Diyos sa gabing ito, Ikaw ang Diyos na umusap, gumagawa, kumikilos sa aming kalagitnaan. You are the God that set things in order. Ikaw ang nag-asaayos ng mga bagay, tinutuwid mo kami, sinasaayos ang malandas. Binibigyan mo kami o Diyos ng panibagong desire, Lord, para maghamit mo sa iyong kalooban, maghamit sa iyong nais. At sa gabing ito, ikaw nag-asaayos na lahat ng mga bagay. We thank you, Lord, sapagkat hindi mo kami pinabayaan, Lord. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami nahayaan na ma-led astray. Isinasaayos mo kami so that we may be found in order, in discipline, in your word, Lord. Sa mga sandaling ito, we appreciate kung paano ka, O Diyos, gumagawa, kumikilos sa aming kalagitnaan. We appreciate, Lord, kung paano ang iyong salita ang siya nag-asaayos sa aming mga buhay. And Lord, in this moment, we thank you, we glorify your name.
Salamat kami sa napakainam na gawain. Salamat kami sa napakainam pagkilos, Lord. We thank you, Lord, for our beloved pastor na ginamit mo sa gabing ito, na siya nangusap, nagpagal, ginamit ang kanyang sariling lakas, ang kanyang lakas, Lord. At hindi ito sa kanyang sarili, bagkus, Lord, it is your strength na gumagawa sa kanyang buhay. We pray for him, Lord. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo siyang pagtibayin pa. At bayan sa mga sandaling ito, we may be found. Abayan ang aming mahal na pastor, Lord, ay masumpungan ng bawat isa. Masumpungan, Lord, na ikaw ang siya nagpalakas sa kanya. Ikaw ang magpagaling sa kanya, O Diyos, sa mga physical conditions sa kanya nararamdaman. And Father God, we lift him up sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang siyang gumamit sa kanya at mauwi lamang sa iyo ang kapurihan. Pagdakila pa, salamat. We pray, Lord, sa mga ginagamit mo, ministers, mga elders na ginagamit mo for your glory. Ikaw, Diyos, ang magpala pa, mag-bless pa, mag-sanctify pa. Grant them wisdom, Lord, so that they may be able to teach sa church na ito, sa iglesyang ito, so that they may be able, Lord, na magpagamit sa iyo, to guide us, to lead us sa iyong kalooban, sa iyong plano. At tunay nga, Lord, we appreciate how much, Lord, you care, you love us, at ikaw ang nagasaayos ng aming mga landas sa mga sandaling ito. Even, Lord, ang mga gifts. Lord Jesus, I don't know kung sino man nag-desire ngayon, nagnanasa. But Lord, I know na ang bawat isa may mga desires. Lifting up sa iyo mga gifts, mga kaloob na ikaw ang nagkaloob, O Diyos. Kaya we pray that you may lead us to your word. I-lead mo kami, O Diyos, sa iyong salita. At higit sa lahat, Lord, sa mga gifts na ito, mag-umusbong ang pag-ibig. Umusbong ang edifying ng church. At bayan sa mga sandaling ito, it may be used only for your glory. At ikaw, O Diyos, ang siya magpala sa mga kaloob na ito na ikaw ang siya nagkaloob. We pray, Lord, sa bawat isa, pagaman, Lord, wala nagkaloob ng kanilang prayer request, I pray na ikaw ang siyang tumugon sa bawat isa. I pray, Lord, sa mga may mga karamdaman sa gabing ito, that in your name, in the name of our Lord Jesus Christ, may katugunan, may kagalingan. For by your stripes we are healed, Lord. By your stripes, we have been healed. Sa mga sandaling ito, we pray as well sa mga nangailangan ng kalakasan. May you give them strength, Lord. Sa mga nangailangan ng blessings, may you give them blessings. Sa mga nangailangan ng provision, may you give them provision. Ikaw, Diyos, ang magpala sa bawat isa. Father God, ang aming mga kalakasan ay limited, but your strength is never limited. Pray, Lord, na ikaw, Diyos, ang siya mag-bless sa aming, ikaw, Diyos, patuloy magpala sa aming mga gawain. At ikaw, Diyos, ang siya patuloy mag-bless sa bawat isa sa iyong pangalan. At patuloy yung palakasin ng bawat isa, palaguin ng bawat isa, and may we give glory to you even more sa mga susunod pang gawain, sa mga susunod pang pagkakataon. Ingatan mo kami sa pag-uwi, O Diyos, at bayaan kami ay makasumpong ng kalakasan. As the days go by, hanggang sa pagkabalik, Lord, we may be found strong. We may be found strong in faith, strong physically, strong emotionally, strong in everything, Lord, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. All these things, Lord, belongs to you. Lord, may your name be lifted up. May you be glorified. Lahat ng bagay sinasauli namin sa iyo ang papuri, ang pagdakila, ang pasalamat sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen.